Coach Miranda Minor, ang crypto coach na inyong maaasahan. Coach Miranda Minor, sa cryptocurrency kayo'y gagabayan. Coach Miranda Minor, hangarin na lahat ay matulungan. Pagmamahal at culture of malasakit sa kanya'y mararamdaman. Maraming salamat guys. I love you 3,000. Coach Miranda Minor, ang crypto coach na inyong maaasahan. Mga kamiranda, mula sa Luzon, at sa Visayas, at sa Mindanao. At sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ngayon, sa buong mundo. I love you 3000. Hello, Camiranda. Woo! Like, sounds like a pro. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malasakit. This is the Global Miranda Minor Group, our Disclaimer. This content is published by Global Miranda Minor Group LLC, FZ, a Dubai-based entity. All information is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice or investment solicitation. Crypto trading involves substantial risk and may not be suitable for all individuals. Always do your own research. This material is not intended to market, offer, or promote securities or financial products to residents of the Philippines in compliance with the Securities and Exchange Commission, SEC, of the Philippines. Good evening, GM mga kamiranda. Hello again, si Prof. Tov ulit nandito. On behalf of Coach Miranda Minor, shoutout sa inyong lahat ng mga nandyan na sa ating live sa ngayong gabi. Type 1 mga kamiranda. And yes, meron na tayong mga maaga nag-type 1 tulad nila Mark Jefferson. Yan, shoutout sa'yo. Andyan na rin si Anthony Abogada, si Francis Esquadro, sila Bernie, and si Leo. Ayan, shoutout sa inyong lahat mga kamiranda na nandyan. Oy, si Lloydie humahabol. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again,
My name is Prof. Tof. On behalf of Coach Miranda, thank you for your time ngayong gabi para sa ating live stream. So before we begin this live stream, again, for the past 2 nights, napag-usapan natin yung Beyond the Trading Charts, talaga sa lamang, ululong. Kung kayo nakakapanood nun, you can always watch the replay. At the same time, join in the conversations. Kung babalikan lang natin some of the discussion, syempre, meron tayong guest kagabi. So kung meron din kayong mga naisip na guest, na gusto nyong mag-guest dito sa ating mga special episodes dito sa stream ni Coach Miranda, please feel free to type kung sino yung mga gusto nyo maging guest natin. So yesterday, ang guest natin was Gio Comiya, one of the KOLs dito sa Philippines. And syempre, napag-usapan natin, ano nga ba nangyayari pag may trading mindset at gambling mindset? O, shoutout din kay ating Papa Paul. Type 1 sa ating mga YouTube viewers. Magandang gabi sa inyo mga kamiranda. Alright. So before we begin, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng nandito, and at the same time, kung kayo po ay hindi pa aware na merong IRL event, sila Coach. Ayan, ito yung makikita natin dito. Ayan, so, sa mga pupunta or mga nasa Davao, may kakilala kayo na gustong mag-start ng kanilang trading journey, please do check this out. So, ayan, yan yung ating, lagyan lang natin ng QR code for the Davao. So, makikita nyo dito sa taas ko, nandyan yung ating Davao na August live event. So, sa lahat ng mga nandyan sa Davao, may kamag-anak, kakilala sa Davao, na gusto nyo rin maging part ng GMMG, baka ito na yung time. Mag-iikot-ikot si Coach Miranda, and this is the third na face-to-face Crypto Tech Analyst Executive Course na meron. Alright? So, nandito yung ating QR code sa taas. Please feel free to scan it and then register sa mga interested or to check. Or go do check out globalmirandaminer.com if you want the courses na available sa atin. Alright. So, ngayong gabi, tutuloy natin ang discussion when it comes to the trading mindset. And at the same time, sa lahat ng mga nandito sa live ngayon. So, meron tayong onting activities. So, shoutout din kay Kathy. Shoutout po sa inyo. Yes, good evening. Makakarating kay Coach ang inyong mga suporta sa kanya, and on behalf of Coach, I'm honored na nandito ako sa harap ninyong lahat. So thank you for having me here, and nandito rin kayo to listen and participate sa ating magiging discussions, lalo na sa pag-aaral sa ating trading journey. So as we have discussed or napag-usapan ng nakaraang mga live natin, so tinitingnan natin yung journey ng iba-ibang tao. So may yung pagdating sa gambling and sa trading mindset. Marami kasi talagang nag-iisip or tinatrato ang trading, hindi lang sa crypto, as a form of gambling. So let's just see some of the stories na nakikita natin and explore some of the internet's posts. So ako, kung meron kayong mga sariling mga experience kung kayo yung nagsa-start, walang problema, you can leave it in the comment section or join in on our activity. So I'll be sharing a QR code dito sa taas. Let's just pull it up. Yan. Ready lang natin. So, pag in-scan nyo yan, tatanungin kayo, anong emosyon ba ang nakaka-affect sa inyong trading decisions? So, nandiyan yung QR code sa kanan. Depende kung anong screen ang tinitingnan nyo. Ayan, meron dyan. So, sa Mentimeter, pasok lang kayo dyan. Pakita natin para mas madali nilang maano. Open natin. Yan. So, sa mga gustong mag-join sa ating join, para kayo rin mismo, kung hindi man kayo comment, simpleng mga tanong lang naman to. Sa Mentimeter yan. So, makikita nyo dyan, anong emosyon ba ang pinaka nakaka-affect sa inyong trading journey. So, let's open that up here. Yan. So, makikita nyo yan. At the stage lang natin.
Yan. So makikita nyo dyan yung sa Mentimeter. Ano ba ang nararanasan natin mga traders? Ano bang emosyon? Pwedeng maikse, pwedeng mahaba yung sagot nyo. Go ahead lang mga kamiranda. Scan nyo lang dyan yung QR code para maka-join kayo dyan. Yan. Shoutout sa'yo, IMCTN. Yes! Medyo mas malinis lang ang ano ko ngayon. Pero hindi ako si Coach Miranda. Again, sa Prop Top tayo. On behalf of Coach, tayo ay sumusuporta sa community ng GMMG. So as an assistant mentor, tayo ay nagbabalik at nagko-connect sa ating community dito sa GMMG. Welcome, welcome. So yan. Makikita natin yung mga sagot dyan. Pero naka-anonymous yan. So kung gusto nyo mag-participate, please go lang. So sa mga nandyan na yan, habang nandyan tayo, we can also... Yan. Thank you, Trident Basic. Yan. Sige. So, scan nyo lang yung QR code sa taas. So, let's read some of the stories, no? So, kasi wala tayo pang pinaghuhugutang mga kwento. Pero kung may mga willing mag-share ng kanilang mga kwento, pwede rin naman natin pag-usapan yan. So, tingin muna tayo sa Reddit. So, ganyan yung ginagawa ko. Para syempre, mas nakaka-relate tayo sa mga pinagdadaanan ng traders. Dahil ang stories ng traders, yan usually yung pinakamagandang basis ng nangyayari. No? So, again. So, ito mga ilang taon na rin to. So, kung nag-start kayo ng crypto after ng pandemic, during the pandemic, no? So, ganito usually talaga yung nangyayari. May mga nagiging inactive, katulad nito. Yung thread na to, 3 years ago na. So, kung meron kayo nakikita, mas alam na other threads, mga confessions, whatnot, maganda mapag-usapan natin yan. Para syempre hindi natin uulitin na yung experience ng iba. Lalo na kung nasa GMMG Elite University na kayo, nakikita nyo experience. Merong mga course nga nyon, sila mentors. Sila Mentor Luke, sila Mentor Aaron, lahat sila. Kung ano yung mga experiences nila and na hindi na kailangan balikan. So, ayan. So, ito ay sa Reddit. So, tinitignan lang natin kung ano yung mga kwento nila, no? So, care to share your cryptocurrency losses and how it happened. So, sabi dito, I just lost most of my assets. So, I tried doing derivatives. There's this coin, may movement, na-overwhelmed, and keyword pa lang, I kept on betting. So, gambling mindset dun pa lang. Not realizing that I was being too greedy. The emotion na, uy, lumalaki yung pera ko. Before I knew it, most of my assets were down the drain. Hard work of months gone in minutes. Ito yung feeling. I feel shitty as fuck. Yun talaga. It is what it is. And tinanggap na rin niya yung kanyang I hope money comes back despite the fact of fortunate event na pwede naman ma-prevent if I was more careful with intensity po sa effort. No? So, maraming tao na at least ito dito makikita mo, di ba? And kept on betting. If you are betting on trading or sa mga coins na pinapasok nyo, lalo na ngayon bear market, mayroong mga random na nag-shoot up, may random na very volatile, talaga nag-iiba at nag-iiba yung mga nangyayari. Importante doon is, how do you want to start? Gusto nyo bang danasin muna ting ganito or be guided along the way? Kaya nung nakita ko yung isang when it comes to mentoring, importante yung nabibigyan ng linaw, yung tinatahak mo. Yung experiences nila, hindi mo na kailangan ulitin. And yeah, let's read a bit more of the experiences na meron dito. No? So, millions, 500K in one night. Dahil hindi agad nag-exit. Okay lang. Damang-damang may emotions dito sa okay lang. Very Filipino talaga pag sa amin, okay lang. May time talaga yan. May nagsasubmit na sa results. Balikan natin to. Sige, tuloy-tuloy lang kayo doon sa activity i-feature natin yan. May nakikita na tayo mga results doon. So going back dito sa Reddit. Yan. So ito yung ating sa Mentimeter. So titingnan natin yung mga submissions dyan. Naka naman yan. Walang pangalang lalabas dyan. Yan. So, may nag-response na. So, sa mga kameranda natin dyan, go ahead lang. So, as we check, ganyan. Itong okay lang.
ilang beses nyo na sinabi yan sa sarili nyo, mga kamiranda. Lalo na pag kayo yung nagtitrade or first time yung nakaranas ng win na malaki tapos nagkakalos. Yung okay lang. That mentality na okay lang. Pero ito kasi sa kanya, millions. 500K in one night. Lalo na dun sa isa pang napag-usapan kagabi, yung jowa na isang influencer nga. So, umabot talaga ng millions talaga. Tas utang pa. That's the worst case. No? Okay. Sa ibang user naman, I invested around 100K without researching anything. Dito tayo papasok. This is an emotional decision. No? If you are saying this to yourself then, kasi marami talaga sa ating Pilipino na sumusugal dahil sa emosyon. Bugso ng damdamin na tinatawag. Anything basta sumama, anything. O, di ba? Sumasabay, anything. Mapasok ng without researching anything. Basta sumama lang ako sa hype. Tapos ayaw ko ma-OP sa mga nagkakwentuhan kong workmates. Now, it's only 10K lang ata. O, di ba? May nag-reply, Axie daw. No, it's a crypto in Binance daw. Ayan. Nakikita mo rin yung mga ganyang sitwasyon na nagiging peer pressure na pumasok ng trading. Naranasan nyo ba yan? May mga ganyan bang instances in your life na kaya ka pumasok? Kasi sila lahat nandun, ikaw wala. Uy, may ganyan ka na ba? Uy, tumataas yung ganito. Have you had similar experiences, mga kamiranda? Type 1 kung nakaka-relate. Shoutout. Ayan. Shoutout kay MJN03 tsaka kay Trident Basic. Shoutout sa inyo from our YouTube channel. Yes. So, ayan. So, ang daming experiences na ganito. And, alam nyo, kaya pinag-uusapan at binabalik at balikan natin to. Yung sakit kasi nito, hindi siya natatapos pag nangyari siya. It serves as a reminder sa marami sa atin. Pero pag hindi natin talagang natutunan yung lesson, do your due diligence, or huwag tayo magpapadala sa emosyon natin, or sa peer pressure. Kasi most often than not, kung paano mo tratuhin yung pera or your finance, it will reflect, syempre, kung paano mo talaga dinadala yung situation. So, familiar naman mostly yung mga ating mga audience dyan, or narinig na yan. And sige, let's move on to the next. Ito, mahaba to, no? Ni Ironwood Branch. Parang nagdodota to, Ironwood Branch eh. Yan. Not as big as others, but my biggest crypto loss is my SEM. Woo! Worth med school tuition fee. For context, my brother is an amateur day trader. He sometimes gains big and vice versa. Him flaunting about his profits, may time daw na yung 2K niya, na 100, 300x niya, I was encouraged to invest in his trading. So I thought, with my med school tuition, I would gain an exponential amount since my TF per se is quite a huge sum of money. Then shit happened. My entire tuition fee just got liquidated in an instant. That time kasi pandemic, so hirap na work parents ko and si brother. Tapos ako, student pa lang. Kaya nung nalaman ng parents ko nangyari, na-shook sila. One thing led to another. My mom had a stroke. Dahil grabe din away namin ni kuya, plus stress sa nawalang tuition fee. As kahit kasalanan ko rin, galit na galit ako sa kuya ko. Halos sumabot ng 2 years na hindi kami nagpansinan, and nakala ko nun masisira na ang relationship ko sa fam ko. At ang pangarap ko maging doktor nang dahil sa pagiging gahaman. Fast forward today, this is how many years ago? 3 years ago. I'm few days away sa end ng postgraduate internship ko and few months away sa board exam. Share ko lang. The moral lesson of this story is invest what you can afford to lose. Cliche as it is, pero it's been repeated over and over for a reason. Greed and unrealistic expectation got the best of me. Emotions. Yes, very, very true. Kaya na-realize ko, you should never gamble your life savings sa mga investments. Investments na too good to be true. Pause tayo dyan. Ano ba yung tinutukoy kaya na investment na too good to be true? Is it the crypto side, the trading side, or yung piniling token? We have to put some emphasis on that kasi syempre,
pag sinabing investments na too good to be true, there was a promise. It could be, based dito sa story, yung promise ng relative, si brother. Na kasi, sabi nga dito, yan, him flaunting about his profits. May gumawa na ba niyan sa inyo mga kamiranda? Yung talagang inaaya kayo mag-start na kayo ng trading. Kasi ganito yung profit, ganito yung nangyayari in a span of a period of time. Hindi siya ang best reason to start, lalo na kung yung perang ilalagay mo is something you cannot afford to lose. Diba? So greed and unrealistic expectation got the best of me. Kaya na-realize ko, you should never gamble your life savings sa mga investments na too good to be true. Kasi if it's too good to be true, it probably ain't. I also learned the hard way that building wealth should take time. Building wealth should take time. Let's pause for this one. Marami tayong mga malamang nadaanan, kung hindi man ito pa yung circle of friends natin na hindi ito yung gusto nilang gawin. Gusto nilang ng medyo mabilis na paraan, whether ng apak na ibang tao, or at the same time, gusto nila ng mabilis lang. Ang anything na mabilis can also mean mabilis na siya bumagsak. Kasi, kaya nga siya building wealth. Kasi, yung foundations mo, hindi basta-bastang nauuga. Cliché man sa explanation, kaya nga ang mga matataas na buildings takes years to build kasi hinuhukay yung foundation. And wealth is not just the money you receive per month. Sinasabi na nito ng ibang mga tao, and alam nyo to, yung mga bagay na pinagkakakitaan, kahit malaki sweldo, 6 figures, 7 digits, or kahit kalating million per month, yung sakit ng ulo na meron ka because of that position, yung life na tinatapon mo because hawak nila ikaw doon sa position na yun. Depende kasi, at least on the typical corporate in the jobs of the past or those na existing ngayon. Kasi sa Pilipinas, iba usapan versus nasa abroad ka. Kung nag-agree kayo, di ba? Lalo na kung nandito kayo. So, building wealth is a process. Hindi siya biglaan. And syempre, kailangan din, small decisions also mean something sa inyo. So, okay? So, again, reminder sa mga mag-join sa activity, meron tayong QR code dyan. Don't worry, anonymous yan. Just send in your questions, okay? So, yeah. I also learned the hard way it should take time. Kasi if not, hindi mo ma-appreciate yung process. Hindi mo matututunan, i-value yung nakuha mo ng mabilisan. Okay. Lagyan natin ng onting context. Sa mga may hugot dyan, taas ang kamay. Type mo. Kung mabilis mo lang napasagot ang isang nililigawan mo, ma-appreciate mo ba yung value niya kung mawala siya after a day? Hours or minutes lang siguro. Tayo na. And then, may nangyari lang na isang inconvenience, hiwalay na kayo. Ano yung, ako, for me at least, coming from perspective ng classic siguro na upbringing sa ganyan, na yung we value marriage, ano ba yung ibig sabihin ng nakukuha mo ng mabilisan? Is it valuable? When you are a trader kasi, or when you are in a fast-paced environment, lalo mabilis pumasok yung pera, mabilis din mawala, do you still give value to the small gains na nakukuha mo that build and compounds over time? Ang ganda ng pagkaka-write up ng story na to. And hopefully, it's a real one na talaga natuto na and so forth. Kasi I've seen friends din na may struggle din. Has trusted people with their money, has trusted business partners, hindi lang sa crypto. But in everywhere you go, may it be in the medical field, may it be in other types of industries, pag pinag-uusapan pera, dun lumalabas minsan yung tunay na kulay ng tao. Minsan or talagang madalas. No? Yung pag hindi mo pag-appreciate ng process kung paano mo siya nakuha,
kaya siya mas mabilis mawala rin sa'yo kasi hindi mo siya alam paano mo siya makuha ulit. And you repeat the same thing kasi mabilis mo lang nakukuha. Sabihin natin, pogi ka, naliligaw ka, mabilis ka makakuha or magaling ka mambola. Ewan ko na yung term. Pero hindi naman lahat ganun. May iba kasi na may pinagdaanan, kaya alam na nila. Kaya bumibilis. As compared dun sa nakachamba, feeling ko kasi mas nakachamba yung pinag-usapan dito. Because you have to value kung ano yung na-achieve or kung ano yung nakuha mo. May it be money, relationships, because those are two of the most important things na meron ka siguro. You might have money, but you don't have good relationships, and vice versa. Kaya ayun, I'm typing this kasi on duty kasi walang pasyente sa ER. Wishing you abundance, random Redditor. Thank you, ang galing-galing. From a user na deleted na, I got 5 Bitcoins dati. I was so happy when I sold them for 100 USD each. Dapat pala, hindi. Here's one example sa mga, hindi, palitan natin, hindi Bitcoin. Bitcoin kasi is, you will never know na abot siya ng 120,000 per Bitcoin. Which is right now, kung nakikita nyo dyan sa baba, it's around $66,000 US dollars. That isn't a loss since I'm sure you got the 5 Bitcoin for less than 100. True. And for people na who has, I would say, sabi nga nila dito, OG, when you profit, you forget kasi treat each trade as a separate transaction. Kaya pumapasok yung thoughts about revenge trading, pumapasok yung thoughts about pagbawi, lalo na pag natatalo, kasi pinagko-connect natin yung mga nangyayari. Natalo ako 100 last time, kailangan maka 200 ako para makabawi man lang doon sa nawala. It's part of that emotional high na kailangan aware tayo. So even in trading, importante yung awareness natin on how we react to these types of situations. Going to the next, meme coins last month. Although unrealized profit lang siya, humalo from $14K, pero dahil sa greed di agad nag-TP, di nag-break even sa huli, sayang. Almost 1M na. Okay, sino dito yung may mga unrealized profits na pinagdaanan in the past? Ang dami-daming mga nangyayari. Diba? Na ganyan. So, basa muna tayo ng comments dito sa Mentimeter. So, ayan. So, sa mga hindi pa nakakapagano dyan, you can type your answers. So, hindi ko lang paano dahil nandun sa kabilang kong laptop. Yung unang comment natin was, naboboard, kakaantay, pero unti-unti nang nasasanay. Siguro, let's go to the psychological factor. Bakit tayo naboboard? Yung nasasanay is very, very good. Very good yan, Kamiranda. No? Lalo na kung tayo, kasi ngayon sa panahon ngayon, baba na talaga ng, mainipin na tayo lahat dahil nga, because of the training ng social media. Our attention span, etc. We have to go back kung bakit nga ba tayo naiinip. Do we really need the money na makukuha natin here agad? Kaya tayo naiinip? Or what is the personal attachment natin dun sa situation? So kung gumagalaw yung price, may naiisip ka, yung imagination mo tumatakbo, shit, pardon the term, umaabot na, sabihin natin, anong gagawin ko sa kikitain ko dito? Nandun eh. Parang kating-kati ka nang makuha yung ganong amount. Wala pa dun yung value, yung pagtaas ng port mo, pero iniisip mo na. Tapos nung pag dumaan na doon, kunyari, $100 na. Gusto mo pa mas mataas. Let's just say, hindi mo, nasa RRR mo naman, o nakasukat naman sa'yo. Maabot ng 500. Sabi mo 100, okay na. Nung pumalo ng 500, hindi mo parang tinipi. Ibig sabihin nun, we look back on ourselves. Ano pa talaga yung trading plan? Trade the plan. Diba? Kasi if you have a plan, yun talaga yun eh. Very, very nice yung feeling na alam mong andun yun.
Teka, set up natin to. Sige, pumapasok na yung mga responses natin. I-ayos ko lang yung pagtingin na nito. Stop sharing muna ako. So yan, scan nyo lang yun nandyan sa sa mga gustong mag-participate. Ganda ng mga sagot nyo. Teka. Ano ba ito kalag? Wait lang mga kamiranda. Ating i-access lang yan. Para sa Mentimeter. If may mga questions kayo dyan, yan, type in nyo lang sa comment section. Tapos yung sa mga participate sa activity natin, tuloy nyo lang yung pag-submit dyan. Ayos ko lang para ma-share screen natin. So, ayun. Diba? Iba kasi talaga yung feeling ng nagte-trade ka dahil we were never trained sa school or anywhere. Kaya it's a different kind of feeling. And yung level na ma-receive mo yung ganong kalaking pera with feeling mo walang effort, pero it takes a lot of effort. Hindi mo lang siguro alam na effort siya kasi it's more of mental capacity compared sa physical labor. Diba? Iba ang level ng trabaho ng manager, ng CEO, kahit mukhang nakaupo lang sila sa office, ng regional director, mga ganyan. Kaya it's very important din na you have a way to ground yourself. Gusto ko ibalik din yung feeling na you have to ground yourself talaga. Kasi sinasabi mo, ay, dali lang pala nito. Pero sa ulo mo, sinasabi mo na, petics lang pala to, ganito pala trading. Ang bilis makakuha ng ganito, ganyan. Then, you are shortcutting the process and at the same time, you don't give respect to the effort, the craft. Kasi, kumbaga, it's a skill. It's a highly paid skill na gets people paid. Pero ang tanong, are you treating it that way or tinitingnan mo siya sa cheat code? Pero kasi pag magaling ka talaga. Hindi na, iba kasi sa gambling talaga. So, yun yung mga bagay-bagay na kailangan may clarity sa atin. No? Okay, let's try kung ito ay ma-present na. Start presentation. Ayan, so share screen natin to. Ayan, pwede na ata. Yung, dumadami tayo. Shoutout po sa inyo. Ayan. Sa mga sumasama sa ating discussion. Yan. So, sa unang nag-submit na yan, ito, nagbo-board ka kaantay. Unti-unting nasasanay. For me, it's about following your plan. So, if you are trained in the GMMG Coach Miranda Miner system, you don't really wait unless otherwise there's a play na ginagawa mo na you have to wait. For example, kaya nga wait and see tayo before ng confirmation candle, before ng bounce and play, before the setups, etc. Yun talaga yung waiting game. Hindi mo talaga sa pwedeng unahan. Pag inunahan mo, tas bumaliktad, it's on you talaga. Huwag aware tayo dyan. Next, fear and greed talaga. Greed yung gigil kang bumawi sa loss mo, kaya ayaw mag-TP. Kahit 2:1 RRR na, yung sunod-sunod talo mo, nagdadalawang isip ka mag-enter, then FOMO hits. The cycle of fear and greed. It's emotions talaga na hindi mo maalis unless you're in the zone ba. Kaya when you're trading, usually talaga may sinasabi nga na you have to be in the zone. Iba yung feeling na alam mo yung nangyayari and you can detach from the outcome. Pag sinabi ko detach, yung nakikita mo yung sarili mo na ginagawa to, parang isipin mo yung mga nagta-time travel na mga palabas. Yung pinagsasabihan mo yung past self mo, i-TP mo na yan. $10,000 na yan. Hindi na yan babalik dyan. Huwag mo muna ibenta yung Bitcoin mo or whatever. Itabi mo muna. Ibenta mo pagdating ng 2021, 22.
whatever. Yung regrets and FOMO. Bago ka umupo dun sa upuan mo, it should be clear sa'yo ano ba yung goal mo pag upo. Kung kailangan mong isulat sa papel, ako as a trading rule, dinadagdag ko na. Because ako rin, guilty rin ako dyan. Kailangan nating ilagay yung sarili natin sa posisyon na we ground ourselves not to ask for too much, and at the same time, we know what is within our plan. No? Ito yung trading plan eh. Kung hindi siya dumaan doon, hindi siya Hail Mary. Kumbaga parang Java system. Kasi pag Sugarol mindset nga, na pinag-usapan natin for the past 2 nights, kakainin ka ng buhay niyan, hindi ka makakatulog. Kaya, if the system you're following, kita nyo yung mga posts ng mga mentors natin, whether they have their own family time or whatnot, there's always a play that has logic and a system behind it. Kaya nga, pag natutunan mo yung system, so makikita mo dyan, ito yung pinakita niya, ito yung confluences natin dyan, ito yung possible setup na grade A. Kaya tayo pumasok. Diba? Yung FOMO, I agree, pag talaga nakikita mo may pumapaldo, may nagpo-post, may kumuha ng ganito, or nakikita mo sa group chat, sa Discord, or wherever, sa Telegram, papasok talaga yan. Kaya, choose the time when you want to compare wins, no? Kung nagda-trade ka sa time na to, wag ka munang tumingin sa wins ng iba. Wag ka rin mag-chat sa iba kung alam mong tatamaan yung emotions mo. That's probably one of the things na I could add, no? And yeah, nakakapagod magstay simple kasi sobrang yaman mo na at natatakot sa masasama ang loob. Nakakatakot nga yung feeling na yan, no? Pag narating mo na yung success, tapos parang may fear ka na, no? Parang may time na may nakwento nga sa akin na ganyan. Ang taas ng income mo, yung feeling mo parang anytime, yung mga tao nakakaalam na ganun yung umikot na pera sa'yo, di mo alam kung totoo pa ba yung nasa paligid mo. Hindi mo rin kasi mag-gauge kung sino yung masasama ang loob. Doon papasok talaga ang kaya yung mga quote-unquote mayaman na hindi talaga sa illegal ang galawan, no? Nandun tayo sa point na pinipili nila kung sino yung nakakasama, nakakausap, and it should be with the same level of experience, or hindi kasi dahil ka-level eh. Kasi yung iba ganun yung tingin eh. Parang kunyari, negosyante, doon ako sa mga negosyante. Or di sa ganitong, or if you choose the tables you sit in. Kasi yung discussion on it, etc. Iba versus pag umupo ka doon sa ibang tao. I've seen some of, siguro, people I have met in the past. Ang mayaman, hindi niya kailangan ipagmalaking mayaman siya. Unless otherwise, may gusto siyang i-portray socially, and doon na nakukuha yung validation. Psychologically, yung mas maingay about it, yan yung talagang hindi mayaman. Pero hindi naman natin ma-generalize na lahat ganun sila. No? Yung magstay simple, pero when you spend something na nakaka-give value sa'yo, hindi siya yung maingay. Pero kasi kailangan, lahat tayo kasi naghahanap ng validation, recognition, etc. You have to look within yourself, no? So again, sa mga bagong pasok sa ating live, shoutout sa ating 100 viewers across social media. Ito yung dinidiscuss natin. Yung nakakapagod magstay simple kasi sobrang yaman mo na at natatakot ka sa masasama loob, no? So as I was saying, yung exposure natin to this is finding the circle that works for you. Or build your own circle. Pero kasi mahirap mag-build ng circle because it's a circle of trust. And mas magandang it starts with the same people na katrabaho mo na nandun sa'yo mismo. Kung ano yung ginagawa, same kayo. Kasi kung iba-iba kayo ng ginagawa, hindi masyado nagkakaintindihan, hindi kayo nagja-jive.
So sa mga sumagot, thank you. Meron pa tayong second. Ano ba? Yan. Which emotions or moments triggered you the most? Yan. Sa mga gusto sumali, go lang. Sige. Taking a loss is usually, relate ako sobra sa taking a loss. May mga time na gusto kong maging perfectionist and if possible, most of the time, gusto kong perfect. I think most people who are in a position of mentoring others or in a position na tinitingala ng tao has the bigger impact na or bigger responsibility to have that image na I'm not gonna fall. I am perfect. Pero lalo na sa panahon ng AI ngayon, ang daming, or dun sa mga artistang sobrang perfect ng balat, lahat, we have to look our best at the most perfect. But sometimes when you look in the mirror, you don't see a perfect person. Or ayaw nyo nang tumingin sa salamin and be reminded of our flaw. And that's why very important yung pagiging grounded, no? When you ground yourself, or yung tinatawag natin grounding, na you're grateful kung ano yung meron ka. Kaya every time I trade, whenever I do almo charting din, or nakuha ko rin sa mentor ko sa GMGK, shout out kay Mentor AJ, I pray for what I'm about to do and what I'm to be given the wisdom, for that time. And for those na rin ng mga nakikinig, lalo na kayo. I mean, being vulnerable in front of 100 people, thousands of people, kasi ito, on live, how much more pag andun ka watching this on a replay and people can just replay and take things out of context. Kaya nga nakakatakot, sabi nga dito, sa mga masasamang loob. If you're an achiever, you have this, you have that, meron naman kasi talagang matatakot sa level of success nila. Kaya, I truly understand na it's hard to take losses. So, you have to make calculated talaga na risks to protect yourself, to protect your capital, and marami siyang factors. Hindi lang siya about trading. It's about you, syempre, taking risks in and out of itself. Kaya nga, magandang may community ka na, kunyari, let's just say, meron tayong mga, example lang to kasi nakikita ko sa ibang mga structure. Yung mga ex-earner na club, nag-uusap sila. Kaya may mga samahan nga, like the Eagles, mga Rotary. Kasi sila mga bored na sa pera nila siguro, I guess, ang term. Or they just want a different circle. We always want to find the community that jive sa atin. And hopefully, with the years na nandito kayo with GMMG, nakikita nyo rin yung sarili nyo doon. Very important talaga yung community. Lalo na when it comes to providing that emotional capacity mo rin to take in the losses. Kaya nga, sabi sa mga napapanood ko rin, those who actually have billions or the richest have just 3 things in common. 1, they're not most of the time good people. They're the villain in someone else's story. 2, kaya nilang matulog ng payapa kahit may galit sa kanila. Kahit galit sa kanila buong bansa, kahit galit sa kanila yung mga wala eh. They are so sure about themselves. And yung ability na to relate or empathy for others, close to 0, if not 0. Because they have that level of detachment. And if that's what you want, it's a path. It's a choice. Diba? It's a choice. Going back dito sa taking a loss, when you actually go start your trading, I'm not saying everyone can remove their emotions. Wait lang, nabasa ko lang yung comment. Sorry, late ko na nabasa. Grim, 240, round trip profit, last 2024. Naka-CryptoPunks ka pa. Di nag-TP. Kaya yun, talaga may plano. Kahit sa NFTs nun, marami akong round trip din dyan. Meron ding mga talo. Pero for me,
You have to really go with the time eh. Kailangan, kung alam mong asset siya and hindi siya collection na ano, you have to let go talaga. Sabi ni Christian, lakas naman. Men, tanong lang, kailan kaya magsisale ulit ang GMMG Elite U? For those na interested sa sale, meron sila nung nakaraan. Siguro sa mga, kailan ano bang hinahanap mo sale? Yung the whole package, lahat, etc. Siguro abang kayo ng mga usual birthday nila, coach. Yan, isa. Yearly yun. Meron din tayong mga seasonal, ano. So, pero let's see sa August. Baka meron, kasi may marami tayong holidays sa August. Baka meron tayong mga holidays dyan. Pero mga karating na meron mga naghahanap. Pero let us know what is your favorite product, no? Sa ating GMMG courses. Kasi syempre, iba, yung buong package, yung Elite, Platinum Bundle, or iba, yung mga maliliit lang. So yun, going back, taking a loss. Hindi masayang, sino ditong happy when they're taking a loss? Type 1. May iba kasi talaga, ayaw. Ako kasi I would say, doon ako sa part na, I'm happy experiencing a loss only if I learn the lesson. Hindi yung loss na alam ko na, ba't ko pa inulit? Yeah? Iba kasi yung feeling ng you're losing because pinilit mo. Iba yung loss na you're learning something from it. So for me, yan yung mga major triggers ko for that. Also, dito sa Missing Arali, dito tayo. Sino yung mga nakaka-relate dito? You can also participate. Nandito yung ating QR code. Missing Arali is very, very, ano bang term dito? FOMO-oriented. Excuse me lang po. Ako ay hihinga lang saglit. Welcome back, ayan. So, quick ano lang, I'm happy as long as I follow my rules. Very important yun, yung fina-follow yung rules. Kasi ikaw mismo binabali mo yung usapan mo sa sarili mo. Diba? Missing Arali. Walang natutuwa na lahat pumapaldo. Alam mo yung nanalo sa raffle? Christmas party. Congrats, pero nakaganon ka. Congrats sa'yo. Pinag-aagawan nyo yung TV, pinag-aagawan nyo yung drone, yung iPhone, yung bagong gadget. Siya yung nanalo. Kwento ko lang, share ko lang. I attended one event, ang mga prizes nila ganun. May drone, may laptop, may iPad, may cellphone, na iPhone 17, may ergonomic chair, etc. lahat. So, approximately may mga 50 to 100,000 na prize. Isa. Hindi mo alam kung anong swerte meron yung tao na to. Doon sa last 3 prizes, nabunot yung pangalan niya multiple times. May DTI representative, pinapili siya doon sa unang dalawa. Tapos sa grand prize, lumabas pa rin yung pangalan niya. Parang ang daming entries. Ewan ko kasi pwedeng multiple entries per name. Hindi mo alam kung anong klaseng swerte meron yung mga ganong tao. But it is what it is. Hindi mo alam. I'm just happy na mayroon pala mga ganyang tao talaga. Sobrang swerte. Pero dahil hindi tayo pare-parehas ng swerte, yung mga nakakalamang or siniswerte talaga, hindi mo naman pwedeng i-wish negatively kasi bad karma din yan towards sa'yo. Diba? Nagtatanong si Grim, men, saan ka mas naiinis? Sa na-SL o na-break even? Kung anticipated ko yung SL, kung pipiliin ko na lang dyan, punod sa pool, ayoko ng break-even Kaya nga't mare, ayokong pumapasok doon. Pero to save a trade kesa SL, break-even na lang. Kumbaga, thankful pa ako na na-break-even ko kaysa yung SL talaga na walang salba. Kasi win-lose ratio pa rin naman siya. So, it depends on situation, but I would prefer a break-even rather than SL. Nakakainis lang talaga yung fact na sayang, TP na sana ako, or it is what it is. Tinatanggal ko nila yung emotions. Ano ba yung plano? I look back. I ground myself. Ano ba yung plano sa trade na to? Ba't ako pumasok? Ano yung nangyari? Ba't di siya nag-play out? Okay. Minamiss ako or masyado ako naging greedy, napaaga pala, etc. It is what it is. Pero mas nakakainis sa akin yung SL. Siyempre, ano siya bawas pa rin sa ano. Pero kung may wins naman, hindi siya masyado mararamdaman.
going back, missing a rally yan. Wag kasing titingin sa iba. Kaya kung nagte-trade ka, wag kang nagko-compare. Or, wala kung hindi ka nagte-trade ng araw na yon, ba't mo pa habulin? Kaya kung hindi nag-trade nun kasi wala kang tinitignan, papahing priorities ka. So, we have to really, yan talaga we cannot stay most of the time in the market, and that's part of being a trader. Kailangan may time ka talaga nakaset. Kung may napapansin ka, every time hindi ka nagte-trade, bakit doon sila lumalabas? Baka that's the time you shift the schedule, or you set an alarm, or set a plan B. Para tingnan natin, baka mamaya, sa 5 days a week mo na nagte-trade ka, yung days na nami-miss out mo, yung hours na nami-miss out mo, gusto mo talaga doon, gawan mo ng paraan. Kasi, kung wala ka talagang magagawa, wala, tulog ka talaga sa oras na yon, or meron kang ginagawa, hindi talaga para sa'yo. Ang iniisip natin dyan is, there's plenty of opportunity in the market. Hindi siya nauubos. Quoting a really good friend of mine, si Shun, sa mga nakakakilala sa kanya sa Project 1%. Yeah. There is plenty of opportunity in the market. No? If you know na may ibibigay para sa'yo, sino ka para maghangad ng iba pang dapat? Pero kasi kung kailangan mo talaga, depende nga sa sitwasyon. Parang if you ground yourself, iba yung pagiging greedy. So alam mo talaga pag pagiging greedy, iti-trigger ng paulit-ulit yung impulse, yung emotion. No? As we pause, as we finish this last few parts, no? What helps you pause before acting on a strong trading emotion? Sige. Hold tayo sa isang comment, no? Stay away sa phone or laptop and relax for 5 minutes bago. Kumbaga, know your purpose. Always to be aligned. Totally agree. Yan, na-mention ko rin kanina. Kasi minsan, distraction, any form of communication na pag na-trigger ka, nawawala ka sa zone. Biglang iba yung isipin mo. Kasi, isipin nyo ganito. Our brains are wired to think of one thought at a time. I will repeat. Or i-repeat nyo. Your brains are wired to think of one thought at a time. Huwag parang palit. Pero isa-isa lang yan at a time. Hindi mo kayang pagsabay-sabayan. Yes, some can multitask, pero it's still one thought at a time. Kaya nga yung computers are patterned after how a human brain works. What helps you pause? Ito, following my rules. 3 trades max per day. Good. Kung ito nasa rules ko, siguro may mga araw na hindi ako talo. Pero there are times na alam ko I just have to expose myself more into the market. So, for them, wala naman. Wala silang other tasks on it. And ayan, ito. May tanong tayo. Okay, Millionaire in Progress. Uy, salamat for being active for the past 3 days, bro. Boss, kapag daw meant ang trader ay naging profitable na, nasa highest form na siya ng self niya. Parang ultra instinct ni Goku, men. Shoutout sa'yo dahil fan ka ni Akira Toriyama. Yes. Very true. Kasi isipin mo na lang din, si Goku, siguro gawin natin hindi anime specific, but the inspiration was monks na have achieved the highest form ng self. Very true. And it's about being self-aware na hindi ka basta-bastang, you're not on the offensive. Kung papansinin mo sa mga nakakaalam at hindi nakakaalam ng ultra instinct, before lumanding yung atake kay Goku, iniiwasan na niya. O parang, ito yung suntok, parang slow motion na yung lahat para sa kanya. Kahit sobrang bilis, sobrang lakas ng kalaban, etc., kaya niyang sabayan. O parang he is at a state of zen. Balance lahat. And he can take advantage of any form ng kalaban. Kasi yun nga, he's self-aware. And kung titignan nyo sa science, sa psychology, Maslow's hierarchy of needs, ang pinakamataas yan is self-actualization. So, parang triangle siya. Sige, gawa natin ng, search ko nga yan. Iba ng onte, no?
Pero sa trading kasi part to talaga. You have to become self-aware din. So, yan. Start tayo sa, yan. Physiological kasi nagsisimula. Yan yung mga ano natin, bahay, pagkain, tubig. Then, pag solve ka na dito, mag-isipin nyo, nasan kayo dito. Kung hinahanap mo pa to, nandito ka pa lang. Kumbaga parang ito hirap ka makuha. Safety ang next. We want to feel safe. Kumbaga may pera ka nga, pero parang may bahay ka lahat, pero you don't feel safe. I would say, nandito ka. The next is love and belongingness. You feel loved, you feel you belong to a group, hindi ka alienated. You're trusted. Next, if you tapos mo na tong tatlo, you go to self-esteem. And you feel confident about yourself, and at the same time, you are an admired and respected part of your community. Kasi you have belongingness na, so most likely ikaw, tinitingala ka rin nila. And the highest form is self-actualization. There's only a few individuals in history na nakarating dito. Yung deepest desire is to be the most complete and authentic version of themselves, and free to act as we choose, aligned with our values and higher purpose. So yun siya. There are times na parang nasan pa na ba dito? Kaya madalas yung mga emotionally triggered, may problema dito sa dalawa, or ito pa yung struggles. Ito pa yung work on natin sa buhay. Pero the moment you can separate your emotions, na alam mo, it will come to pass, there's providence, God will provide, or whatever your beliefs are, it will be provided for you. So thank you for that, Millionaire in Progress. Yan. Parang ultra instinct ka na pag nandun ka na sa self-esteem, self-actualization. Yan. Totoo yan. Kaya si close on para medyo maging chill lang din tayo dito sa mga discussion. Tingin tayo ng mga memes ng mga traders, no? Kung may mga submitted memes kayo, why not? Choknat. Looking forward din sa mga ganyan. So ito. New trader. Walang risk management, position sa emotional discipline. Doon tayo kaagad. Sunog account. Can relate, mga new traders. Yung nakaranas na ba niyan? Yan. Type 1. Nung naging profitable kami, ano po pakiramdam? Siguro if I would describe it in a sentence, no? Isa is, pag tinitingnan mo yung mga bagay, alam mong kaya mo siyang bilhin anytime. So, hindi ka nagmamadaling gumastos. Kung gusto ko naman, mabibili ko naman. Ganon yung isa. 2, ang sarap tumulong. Yung alam mong anytime na kaya mong tumulong, pero pipiliin mo yung tutulungan mo. There was a time kasi na tumutulong, pero hindi na pupunta sa magbuting landas yung natutulungan. So, nagmumukhang negative yung relationship with those people. Kasi pag profitable ka, and sabi nga yung culture of malasakit, iba yung feeling na nakakatulong sa kapwa. Yung nasa self-actualization, self-esteem ka. Alam mong you're ready to help pag may kailangan yung organization, lalo na kung not for profit. And at the same time, alam nila yung contributions mo matter, even if it's more than years ago na yung naiambag mo sa ganun yung feeling, na parang you feel important, you feel like people look up to you. Not because of the money, but because of the contributions to society or to the community. Yun yung gusto kong nauulit na feeling na aside sa pagiging profitable. Kasi pag alam mo you can just buy anything, like yung iPhone, okay, ilang trades, sige. Pag-isipan natin, ganun. When you reach a point na parang hindi ka naghahabol sa basic necessities, sa security, that kind of feeling. Yeah. At least for me, pero pag kayo, it's a different story, syempre. Okay, last for the memes before we go. Ano ba magandang meme dito?
Ito siguro. Yan, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Yung trading plan, nanginginig kang gawin. Yung emotions mo, kinigiliti ka pa. Aba talaga. Diba? I mean, ganito tayo lagi. Ayan, emotions mo, paparamdam. Ayan, makakabili ka na ng kotse. Yung pambayad na sa kondo. Ayan, makakalipat na yung pamilya ko. Makaka-migrate na kami. Pero yung trading plan mo, ayan na. Yan. And yeah, we will be ending the conversation here. And I totally appreciate everyone na nag-participate sa ating short live ngayong gabi. And as part of GMMG, gusto namin naririnig yung thoughts nyo. At syempre, kaya nga tayo community, we are listening to your feedback and yung conversations na to. Trading, the technical side, nandyan yan sa Elite University. Yung growth natin as individuals, it's different for everyone. It's an individual journey nga na tinatawag. So, if we can be part of your journey along the way as a form of support sa community, we appreciate you guys na kami yung pinili nyo. Because you could always go to someone, somewhere else, no? So, as we end this, just to remind everyone, no? If you want to vote for Coach Miranda sa Traders Awards, he was the award-winning for the past few years as best trading advisor for Traders Fair, Asia. If we all want to support, nandyan yung QR code. Also, for those na nasa Davao, if you have relatives, friends na gusto, we have our mentors, si Mentor Luke, Mentor Mike, si Coach Miranda, si Mentor Mark June. Please do check this event. This is happening this August na. So don't forget to support. And syempre, kung may mga gustong ma-meet yung community and to learn at the same time, it's a different feel, of course, na may module ka lang sa harap mo. Highly encouraged. And again, kung pasok sa schedule, sa budget, etc., please do check it out. So yung code natin dyan ay, if you're going to Davao, is this one. Alright? Thank you, mga kamiranda. Again, my name is Prof. Toff. And pasensya na. Ang weather natin sa Pilipinas ay init at lamig. So, ayan, shoutout sa inyong lahat na nandito sa live na to. And hopefully, meron kayo napulot sa ating short session for today. Hindi lang basta sa mindset, but kung hindi, ang overall growth natin as traders, both emotionally and spiritually, no? So, tuloy-tuloy ang paglaki ng blessings paparating sa'yo kung pinapalaki rin natin ng self natin to receive the level of blessings. Yun lang po mga kamiranda. Thank you for having me tonight. And sa lahat ng mga nag-hanap kay Coach, he will be back soon. And good night sa inyong lahat. Thank you kay Liesha from Facebook and sa lahat ng mga nandito sa manonood ng Team Replay. Shoutout sa inyong lahat. Thank you for having me. Good night and see you again on our next live. Love you 3,000, mga kamiranda. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda.